totoo lang yung kaninang umaga, it might seem like a normal repatriation. Pero tandaan natin na ang Bahrain, sarado ang airspace. Walang eroplano doon. Para sa galing na sa Middle East, alam niyo po na ang Bahrain at Saudi, tulay lang po ang way to connect them. So I would always say security yung risk. Pagdating sa DMW OWA, kung kaya namin iuwi sila pag may available flights, whether charter or commercial, gagawin natin. Pero sa ngayon, minsan may reports kami marireceive, may bomba dito, may pagbobomba doon. Again, ang bili ng Pangulo, yung safety muna ng ating mga kababayan. So yun yung biggest risk I think we're facing right now. Marami pa rin po ba yung nag-i-intend umuwi, admin, kaya mag-stay na lang muna sila, medyo humugupan? Mas maraming nagsistay. Marami ang nag-choose na mag-stay. Pero marami din ang bumabalik at napapansin nyo ito kasi nga sarado ang airport ng Bahrain, sarado ang airport ng Kuwait na marami tayong bumabalik na mga kababayan. Limitado ang operasyon ng airport sa Qatar. And dito pa lang sa Qatar, Bahrain, Kuwait, halos kalahating milyon na OFWs ang pinag-uusapan natin dito. So, yung tulong na binibigay natin ng repatriation, normally, ang OWA naman talaga nagre-repatriate kahit na walang digmaan. Normally, sa Kuwait, walang digmaan, nagre-repat ang OWA in a week, mga 50 to 100. Sa ngayon, imagine mo yung normal regular repatriation, kasama na yung voluntary ngayon. Tapos, kailangan pa namin sila itawid sa Saudi Arabia. So, yun ang nakikita natin ngayong numero. Ngayong linggo, umabot na ng halos 400 ang napauwi natin sa Kuwait. Dito naman sa Bahrain, umabot ng 240, 250. Next week, may inasahan tayong halos 400 ulit mula Kuwait at halos 300 mula Bahrain.